we have in our lives. It's from God. No? That's why no one can boast. No one can boast. Even you are the most prideful person on earth. In your pride is no much. Amen. Wala sigurong mas tataas pa sa pride ni Satan, ano? Saan napunta si Satan? No, he's there. In the pit Amen. of hell. Amen. And he will just be released in the book of Revelation. Amen. No? Only to punish him again. Final. So, yung pride po natin, tagalin natin. Wow, ready na po? Ayan, maraming salamat po sa Panginoon. And let us all prepare our hearts, our ears, sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Amen. Akala ko 55 hours yung... Okay na po. Okay na. Glory to God, salamat at nagtitrigger si Satan sa atin. At hindi siya magtatagumpay. Dahil may malaking Diyos po tayo. Pasensya na po kasi kainaan ko po talaga yung English po talaga. I hate English talaga. But yes, glory to God. Magiging topic po ni God sa atin. Kung mapapansin natin, mula tayo nang isinilang tayo, isang buwan, 3 buwan, hanggang sa lumalaki tayo, may nagagawa tayo na hindi natin nalalaman na kaya pala natin gawin. Bumabang, hanggang sa tumayo, hanggang sa makalakad, hanggang sa tumakbo. But bago ang lahat, paunawa po natin, balikan po natin naging preaching noong ditong June. Akala ko tapos na po tayo sa, salamat. Akala ko tapos na po tayo sa dito sa Serve Faithfully. So, now, ako yung nag-umpisa ng simula, tapos pag walang simula, wala pong umpisa. At ako rin po magtatapos. Sigurado ba ito? Meron nyo. Uninstall lang yan. Yes, naging topic natin nung last, serve faithfully with love. Yun. And then pangalawa, magitan ni Pastor Irene, called to serve. Pangatlo, Pastor Bernard, called into consistency. And pang-apat, called to remember. Tanong, natanda ba natin yung mga nakalipas na preaching? Amen. Alam niyo ba, nung nag-preach tayo, pagkatapos ng pamanambaan, kinabukasan, babalikan ko po yung naging preaching ng lahat ng pinatatayo rito ni God. Pag yung Bible study, binabalikan ko po yun, pinapanood ko sa trabaho. So, ibig sabihin, lagi tayo nakatuning kay God, hindi lang sa ganung araw. So, ang naging binigay sa atin ni God, sa magitan ng muli, sa yan, Sir Paul muli, but hindi yan ang ano ni God, patuloy tayo sa the secret yan, the secret of unseen servant. So, mas maganda yung maging unseen servant tayo. So, ibig sabihin na invisible sa karamihan. So, yun mas maganda. But visible tayo kay God. So, di ba? So, now, talakayin po muna natin. Papaunawa po natin yung about sa pagiging secret servant. Ayun. Yan, naging servant. Parang gusto na mag-ano yung, anong tawag dyan sa pagsiserve? Yung taga-timpla ng ano? Barista. Yes. Now, yan ang pinapakita sa atin ni God. Mapaglingkod tayo sa harapan niya. Hindi lang dito sa kapwa, bagkus sa panambahan niya po talaga sa church. Kung babalikan po natin, hindi natin akalain, construction si Kuya Ramel, yun po yung ano namin, contractor. At hindi po siya sa flood control kasi nabuuto. Kung binibilang ko yung yung mga date, dalawang araw, 26 days na buo ito. So, ibig sabihin, yung hindi natin trabaho, nagawa pala natin pamagitan ni Lord Jesus Christ. At kung hindi rin sa atin, kung hindi kay God, kung hindi rin sa pamagitan pa Sister Dorothy, yan, nabuo po ito.
po. Ibig sabihin, naglagay si Sister Dorothy sa alkansya, binaklas natin ang alkansya, at ginamit natin dito sa panambahan. So, ganun po yun. So, papaliwanag po natin, pasensya na po dahil hindi talaga ako... Ayun. Yes. Nakikita ang lingkod na tumutuon sa kung paano gantimpalaan ng Diyos ang nakatago araw-araw na katapatan. Maaari mong tuklasin kung paano nagdudulot ng walang hanggang mga gantimpala sa pag-alis ng spotlight upang maglingkod sa mga motibo sa Colossus 3:23. Ito yung babahagi ni God na mensahe sa atin sa halip na umasa sa palakpakan o applause ng karamihan. So, ibig sabihin, gumagawa tayo ng pasikreto lang. Hindi natin kailangan na, minsan na nagsiserve tayo doon sa kabilang judge, doon pa sa kabilang judge. 1, 2, pangatlo na tayo. At habang nagkakain ng mga kapatiran, nagsiserve ako eh. Pinasalamatan ako ni Sister Rona. Sabi ko, huwag mo akong pasasalamatan, kay God ang pasasalamat. Dahil hindi ako nagsiserve sa tao, kay God. So, ibig sabihin, hindi na natin dinadala yung pagiging tao natin sa harapan ni God. So, ganun yung pagpapakumbaba kay God. So, now, ayan, servant, secret servant. The secret servant, ay, wala. Overview muna tayo pagiging secret servant. Overview. The unseen servant ay hindi isang entity kundi isang karaniwang timat na parilala na inilapat sa unseen servant in charge to references the New Testament servant. Karaniwang isinisiwalat ng mga diksyonaryo ng Bibliyang Grego na ang tunay na Kristiyanong paglilingkod ay mataas na katayuan ng mapagkumbaba at hindi mapansing manggagawa. Hindi tayo mapansin lamang para gumawa ng nais pagawa sa atin. So lagi tayo naka-tune in kay God. Explore po natin ang pagiging unseen servant. Hindi. Ayan. Una. At Daulos, isinalain bilang lingkod o alipin, ngunit literal na nangangahulugang alipin. Sino una naging alipin? Si Lord Jesus Christ naging alipin siya sa atin. Nagpakumbaba siya sa atin. Nag-serve siya sa atin. So dapat maging alipin din tayo sa harapan ni God. Sa Gregong Bagong Tipan, ito ay napapahiwatig ng isang tao na ang paglilingkod ay isinilang dahil sa tunay na pagmamahal at katapatan ng kanilang Panginoon. Diba ba tayo, mga amo tayo? Yes, inaatasan tayo gawin ang nais paggawa sa atin. Sa paano natin papakita pagiging Diyos ni God sa atin? Isasagawa natin yung inaatas sa atin ng mga namumuno sa atin, nakakataas sa atin, na may kagalakan sa ating puso. Ibig sabihin, hindi tayo nagdadabog, bakit hindi inutos sa iba to? Ba't sa akin inutos? So, ganun po yun. Diakonos means pinaunawa lang po natin sa Greek. Diakonos, ang ibig sabihin ay isa sa nagsasagawa ng mga utos ng iba. So yun, sino nakakataas dito sa manbahan? Una, Pastor Bernard, Pastor Riley. Yan. Sino mga lingkod na sinasabi na deacon? Yan. Sister Dorothy. Ang prayer natin, madagdagan pa yung mga deacon. Prayer po natin, madagdagan pa yung mga elder. Huwag yung matanda. Yung elder lang sa paglilingkod sa God. So, now dito, yun ang sabihin ng isang manggagawa na nag-utos sa iba, binibigyan diin nito ko sa aktibong paglilingkod at ugat ng salitang English na deacon or deaconess. Eporites, originally, yes? Eporites is na isang under-rower sa isang galley ship. Sa Strong Greek Dictionary, inilalarawan nito ang isang mapagkakatiwalang attendant o messenger o ebanghelyo na gumagawa ng ritmo, utos ng guro. So nakaayon sa ipinag-uutos ng kanyang amo, bakas nakaayon sa kagustuhan ni God. Kasi hindi natin magagawa kung wala sa ating yung magiging
taus-pusong pagiging servant sa nakakataas sa atin. Bagkus, higit sa lahat sa kay God dapat naka-tune in ang ating ginagawa. That, ang tunay na sekreto ng hindi nakikitang lingkod sa konteksto ay Biblia ng kabalintunaan na iyaw mga gumagawa ng tahimik, hindi nakikita ang mga gawain ay kadalasang nagtataglay ng pinakamalaking karangalan at kalagahan sa mata ng Diyos. Amen. Hindi ko sana kasi ang salita ni God, every hours may revelation na nagdarima sa ating, kaya sinulat ko lahat yung kasi para hindi magbago yung teaching. Kasi araw-araw po nagkakaroon ng revelation ng mensahe. Ika nga buhay yung mensahe ni God. Ito ay hindi kagaya ng comics kung ano lang binasa natin sa quote, iyon na mensahe. But ang mensahe ni God, araw-araw, oras-oras nagkakaroon ng revelation. Ito ay naka-highlight sa mapagkukunan tungkol sa when, no? One, notice the river is community church sa mga turo ng pagiging lingkod. Yes, binigay sa atin. Ang Colossus, yan, the biblical text, unahan natin. Ang Colossus 3:23 ay isang tanyag na talata sa Biblia na nagtuturo na ibigay natin ang ating buong puso sa lahat ng ating ginagawa na para sa Panginoon at hindi para sa tao. So kalimutan ang pagiging tao natin gaya ng unang preaching natin. Ang Colossus 3:23 ay salita ng anuman ang inyong gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kaya naamis tayo, mga baguhang sister natin, sabi ko nga, parang lumiit yung kusina natin. Bakit? Masikip na po sila. Dapat magpalaki na po tayo ng kusina. Kasi mga gawain sa kusina, nagsumusubra yung gumagawa ron, naglilinis. Dati gawain ko yan, sa pinanggalingan pa naming church, yan, inagaw ni Kuya 8, yung gawain ko, paghuhugas ng plato. Tapos, ayan, marami na ng agaw, yung mga baguhan. So, ganun siya. Dapat, ganun talaga pinakikita ni God kung paano nag-work ang Holy Spirit sa atin. Hindi natin magagawa ito kung hindi tayo nagpapakumbaba sa harapan ni God. Now, the biblical text, yan, Colossus 23, wherever you do, work heartily as a Lord for not men. Colossus is foundational, biblical passage that transform ang anumang ang anumang inyong gawin ninyo ng buong puso na parang gumagawa para sa Panginoon, hindi para sa Panginoon ng tao. Ito yung mga amo natin, yung mga nakakita sa atin, so mga kapwa natin. So, dahil alam ninyong tatanggap kayo ng mana mula sa Panginoon bilang gantimpala, ang Panginoong Kristo ay inyong paglilingkuran. Kung gumagawa tayo ng kabutihan na nakaayon kay God, para tayo naglalagay sa alkansya. Dito papasok yung judgment day. Kikwestyunin tayo ni God, titingnan ni God yung mga talaan na ano nagawa mo nung nasa ibabaw ka ng mundo. So dapat dumami yung mga ginagawa natin na naaayon kay God. So i-explore natin yung hindi natin nagagawa, ay isagawa natin ito ng pasikreto lamang. So hayaan na natin makita tayo ng ginagawa natin, bagos ibig sabihin hindi na tayo inaatasan na nakakataas sa atin. Kinukusan na po natin ito maging sa trabaho natin. Patunay kung bakit gano'n na lang ang ano ng lecture ko, dahil sa paggawa ng malugod na pagganap ng trabaho na hindi naman trabaho ay tinatrabaho. So ganun yung may pagkukusa dapat. Now, DP thing, yan application, dito na pa tayo sa application. Ayan, Christ-centered. Focus na nakasentrong kay Kristo. Ang talata ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na baguhin kanilang pang-araw-araw na gawain, anuman ang industriya o gawain bilang isang gawa ng pagsamba, devotion kay Kristo. So, pinaunawa po sa atin ang dapat nating gampanan sa harapan ni God. Heartfelt diligence with
all your heart. Taos pusong sipag, buong puso na ay binibigyan din ng paglalagay ng tunay na pagsisikap sa pangangalaga sa halip na gawin lamang ang sapat upang makayanan. So, ibig sabihin, lahat ng nais nating isasagawa sa harapan ay masasagawa natin. So, the ultimate, yes, or the ultimate gantimpala, dito na papasok yung alkansya. Konteksto ng talata na dala ng Colossus 3:24 ay nagsasaad na ang paglilingkod ng ganitong paraan ay umahantong sa isang spiritual na gantimpala at makalangit na mana. So, naiipon pala ito sa listahan ni God. Dito napapasok ang yung judgment na kung saan dito na tayo tatanungin na God kung ano ang mga nagawa natin habang nasa mundo pa tayo. Ibigay po natin ang Colossus Corinthians, 1 Corinthians. Yan. Ang kanyang natalatang ito ay nangangahulugan. Nangangahulugan na ang isang taong pinagkatiwalaan sa panamamahala ay ng mga mapagkukunan ng ibang tao ay dapat maasahan. Maasahan sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. Mapagkakatiwalaan nakatuon sa kanilang mga tungkulin at sekreto sa Biblia, itinuturo nito ang mga Kristiyano ay mapag-alaga ng mga kaloob ng Diyos. Mag-example dito yung mga Levites kung saan sila binigyan ng pamamahala sa sanctuary. Kung babasahin po natin ang Old Testament, si Moises nanggaling sa mga Levites. Tama ba yung pas? Sa mga Levites, si Aaron. So, naging servant po sila ni God. Kaya hindi nga sila pinamanahan ni God eh. Kaya natuon doon yung ikapo. Yung ikapo. But sa Old Testament, wala nang ganong batas si Lord Jesus. Kaya si Lord Jesus may mismo ang naging ikapo. Dahil siya mismo ang nag-alay ng buhay niya sa atin. Sa mga kaloob Diyos ay ang kanilang pagwakas ng tagumpay ay nasusukat sa pamagitan ng kanilang katapatan sa kanya kaysa sa mga makamundong bagay. So, pag iniwasan natin makamundong bagay, ibig sabihin, pagiging prideful natin, unti-unti nawawala. Hindi natin masasabi na tuloy mawala ang prideful natin kasi habang nasa lupa po tayo, paulit-ulit tayo nakagagawa ng kasalanan. Kaya nga may sinasadyang kasalanan at hindi sinasadyang kasalanan. Ang mahalaga, napapanipis po natin, gagawa natin magpakumbaba sa harapan yan, sa ating kapwa, baging sa ating sarili mismo. Then look, yan. Who was a faithful and very little is also faithful in much. Yan, kanina binanggit natin. Yes. Ang Lucas ay isang kilalang kasabihan sa Biblia tungkol sa integridad. Sinasabi nito, sino man ang napagkakatiwalaan sa kakaunti ay maaari din pagkatiwalaan sa marami. At sino man hindi tapat sa kakaunti ay hindi rin tapat sa marami. Dito sa panambahan ito, may isang araw na saan ka mapunta, may nakikita kang pera. Itong ano natin, may pera dyan eh. Hindi na isama sa computation. No, kung hindi tayo tapat kay God, ibubulsa natin na. Doon makikita sa maliit na bagay na pagkakatiwalaan ka ni God. Once na napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ibig sabihin mo kapagkatiwalaan ka, higit sa lahat sa malalaking bagay. Yung pagwawalis lang po natin, yan. Hindi na inaata sa atin ng nakakataas to. Dahil nag-work sa akin yung spiritual man, kaluluwa, napapansin ko sa panambahan natin ito sa bumling, sadya sa hagdanan. Pag akyat na natin, hindi natin napapansin yung sapatos natin may mga lupa. Naiakyat ng sapatos natin hanggang dito, hanggang sa loob. Buhangin. So, ang naging pumasok sa isip ko, nakakahiya sa nasa baba. Bakit? Nililinis po nila, sinasabong po nila yun. Tapos tayo, aakyat tayo, nadudumihan po natin mula sa baba hanggang sa taas. Kaya, binigyan ako ng wisdom ng Holy Spirit, linisin mula dito hanggang po sa baba.
Yan daw po ginagawa ko sa kabilang church. Naging inimpi po ako ng Riyadh doon sa church sa pinanggalingan ko. Kaya hindi dapat tayo nagmamalaki. Kaya pag nasa atin ang pagpapakumbaba, hindi na natin kailangan pansinin ka pa, utusan ka pa para gawin ito. Mag-usap po tayo. Kaya nagagalak, na-amis din po tayo, magiging pastor-pastora natin, Sister Dorothy, yung mga kapatira na nagkakaroon, hindi nila nalalaman may knowledge pala sila, may kaalaman sila sa pagkanta. Maging hindi rin namin nalalaman na itong bagong mga pumapasok rito, marunong sa music. So, ibig sabihin, hindi natin nalalaman na, ika lang, may kaalaman pala ako na dapat kong i-broadcast, isagawa. So, dapat kong pagyamanin. Kasi pag pinagyayaman natin ang anumang gift sa atin ni God, ito'y lalago at lalago sa atin. Pangunahing kahulugan, binibigyan din ng talata na ang karakter ng nabuo sa maliit na at hindi nakikitang mga detalye ng buhay. Kung matapat mong pinangangasiwaan ng minor de edad, balikan natin, may nakita akong post eh. Siguro isang buwan pa lang yata yung anak niya. Yung tatay, binabasahan ng Holy Bible. So, amis yung baby, amis yung tatay. Kasi sa ganong edad, mga isang buwan pa lang yata, 2 months, 3 months, parang nakakaunawa yung sanggol. So, ibig sabihin, sa maliit na bagay, once na lumalaki yung anak niya, titi mo ang minsay ni God sa kanya. So, mag-grow doon sa sanggol niya, sa bata niya, sa anak niya. So, kung matapat mong pinangasiwa ng mga minor de edad, responsibilidad o maliit na pagkukunan, ipinakakita mo ang pagiging maasahan na kailangan para sa mas malaking responsibilidad sa kabaliktaran. Ang pagtutol ng mga sulok na maliliit na bagay ay nagpapahiwatig ng isang depekto na karakter na kalaunan ay nahayag sa malaking bagay. Kung ano mga natin na sekreto na hindi natin na inaasahang gawin po natin kasi may gift si God sa atin na hindi pa natin natutuklasan. Tuklasin po natin. Huwag natin tuklasin ang yung gumawa ng ikakasama natin sa harapan ni God. Number 2. The audience, yes. O ilipat ang focus mula sa paglilingkod para sa pagkilala o stop mula sa mga pinuno tungkol sa direktang paglilingkod upang mapasaya ang Diyos. Kung dati noon ay mapagmalaki tayo, once na nakapokus na tayo kay God, yung pagmamalaki natin sa ating sarili, nawawaksi na po natin yan. Bagkus, ang pagpapakumbaba na lamang po ang ating naisa sa buhay sa pagiging lingkod natin sa church ni God, maging sa labas ng panambahan. Ika nga. Dapat, yes. Ang kaisipang mukha sa call ay i-highlight ang mga hindi sinasadyang bayani ng simbahan. Yan ang mga gumagawa ng tahimik. Hindi yung pipi ha, yung gumagawa na ng tahimik. So, hindi na kailangan pansinin pa. Hindi na kailangan utusan pa. At behind the scene, gawain na ginagawang posible ang lahat. So, sample natin. Dito na papasok halimbawa sa isang tao, kulang yung bahagi ng kanyang katawan. Sample nito, ala siyang mga paa at kamay. Dahil sa nais niyang maisagawa ang isang bagay na imposible, sa kanya ito'y maaari o magagawa niya mismo sa pagtutulungan ng mga nasa katawan pa niya. Nandiyan na yung ulo, bunganga, balikat, baywang, para maisagawa niya yung hindi nagagawa ng paa at kamay. So, ibig sabihin sa pagiging tahimik na maging band servant, unang-una pakinggan itong band servant natin, Pastor Ryan, nag-preach siya. Kaya tawag ko na sa sarili ko sa bilang advocate, band servant. But naayon kay God. So, ni God, may mga naka-reserve tayo na maaari natin gawin o kung wala na gagawa nito sa loob ng church o maging sa labas ng church. So, napanood ko rin yung bata, siguro mga 2 taon niya tayo, wala siyang kamay at paa. Pero tuwan-tuwa siya sa pagiging ganun niya. Paano siya makalapit sa pupunta niya, pinagugulong niya yung katawan niya.
Hanggang gumagulong siya, tuwan-tuwa siya. So, ganun nagiging pusit. Ganun nakikita natin pa tayo hindi natin magawa yung na dapat ipagawa sa atin ni God. So, dapat gawin po natin yun. So, yun yung pagpapakita kung paano tayo maging positibo sa harapan ni God. Now, may inano lang po tayo? Yan. Walang ayon dito, walang pagrito sa ministeryo. Binigyan diin ng sikat na quote ni Rick Warren na habang maaari kang magretiro mula sa isang karera, hindi ka kailan magretiro sa paglilingkod sa Diyos. Minsan itanong na nabanggit ko sa Pastor Brother, Pastor Ryan, nagbibiyahe na kami papunta ngayon po. Sabi ko, parang gusto ko nang kumadal sa pagiging preacher, hindi pala madal. But pinaremind sa akin, isang kasalanan sa iyo kapag pumaklas ka sa pinapagawa mo sa akin. Bakit ako mismo nag-declare nito sa kabilang church na magamit yan sa pag-preach. Pero hindi ko pala, ganun, hindi ko alam, mahirap pala. But salamat kay God. Salamat sa Holy Spirit. Hindi kasi natin magagawa ito hanggang hindi natin inayaan mag-work ang Holy Spirit sa atin. At higit sa lahat ang pagpapakumaba sa harapan ni God. So, yan, eternal reward versus earthly applause. Ito na yung nag-aalkansya tayo na ating magagandang gawa sa harapan ni God. Walang hanggang gantimpala kumpara sa makalupang palakpakan. So, ibig sabihin, waksin natin yung mga applause na nakikita sa atin. Bagkos, dahil nakatune in tayo kay God. Doon, ito ginagawa ko ay naaayon sa kagustuhan mo. Talakayan kung paano itinatago ng Diyos ang isang talaan ng bawat gawain na ginawa sa kanyang pangalan. O ito yung pagjudge sa atin. At ang pinakalayunin ay marinig ang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Sa maliliit na bagay, masasabi tayong tapat na lingkod sa harapan ni God. Now, 3, practical for congregation. Pag-isipang muli ang Kristiyano ng consumer, hamunin ang ideya ng simbahan bilang isang sinihan kung saan ang mga tao ay pumunta upang aliwin na natutulak sa kanila sa pagiging aktibong kanaw. Di ba pag nasa sinihan tayo ay anong pinupokus natin? Panoorin pelikula. Ano mapapansin natin sa loob ng sinihan? Tahimik, di ba? So, ganoon din po tayo. Kung nasa panambahan tayo, nagkakaisa tayo. Iisa lang katawan. Si Lord ang katawan natin habang tayo na sa panambahan. Kaya, dapat nakapokus po tayo sa mensahe ni God at huwag kayong mapokus sa tumatayo rito. Kasing makasalanan din po ako sa inyo. Ibig sabihin, mas makasalanan ako sa inyo. So, ganun po yun. Dapat tumingin lagi tayo sa mensahe ni God. Finding your self-assignment? Yes? Paghahanap ng iyong asignatura. Palalahanan ang mga tagapakinig na binibigyan daan ng Diyos ang bawat isa sa mga natatanging galug na gamitin para sa katawan ni Kristo. Magpagamit po tayo. Gaya na nabanggit natin last mas maganda tayo ay nagpapagamit maging servant ni God. Prayer nga natin magkaroon ng ladies worshiper. Hindi naman lalaki. Yung panguna ni Pastor Eric. Yes. So, ibig sabihin, mag-i-improve yung natin yung music ministry. Kasama sa prayer po natin yan. So, Now, gusto mo ba ang tuklasin ang higit para bang mahalimbawa ang labanan na kasulatan ng tapat ng mga lingkod tulad nila Timoteo, David, o Ananias na tumuo sa pagdinig ng panghihina ng loob ng pagdilingkod? Una, si Timoteo ang pinakahuling modelo ng Biblia ng isang tapat na lingkod sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Naglingkod siya bilang pastor, misyonero at matatag na kasama ay tinatampok ng Biblia ng ilang iba't
pangmahalagang tauhan sa pagpapakita ng parehong tapat at walang pag-iimbot na pag-aalay sa gawain ng Diyos. Pagdusunod dito, si David. No? Yes, Ananias. Yes, Alexander. Yan, sunod natin si David. Inilarawan sa Biblia ni Haring David bilang isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos na ang buhay na nagpapakita ng tapat sa paglilingkod sa Diyos. Gayunpaman maraming iba ang kilalang tao sa buong banal na kasulatan ang parehong nagpapakita ng hindi natitinag na dedikasyon, katapatan, katapangan at pagsunod sa kanilang tungkuling kagaya nga ng kagabi, exhort ni Kuya Arnold. And then next sa atin, Ananias. Ananias ng Damascus ay isang pangunahing halimbawa sa Biblia ng tahimik, hindi sinasadyang bayani na paglingkod. Bagamat binabanggit lamang ng maikli sa mga gawa, chapter 9, verse 10 hanggang 19, kung babasahin po natin yan. Nagtiwala siya sa tinig ng Diyos, buong tapang naglingkod sa isang kinakakatakutang kaaway, Saul ng Tarsus, at tumutulong sa ilunsad ang pagdaigdigang misyon ni Apostol Pablo. Kung matataan, si Saul, ito po ay si Pastor Paul, no? Isang tao lang po. So ang buhay ni Ananias ay huwara ng mga katangiang ibinahagi ng maraming mapagkumbaba, tapat na lingkod na buong banal na kasulatan. Pasok po tayo sa conclusion po. Nagulat kayo na conclusion mo. Yes. Ang conclusion tungkol sa mga nakikitang lingkod ay nakasalalay sa kung tinutukoy mo ang kwento ng lingkod ni Propetang Eliseo na nakikita ng hindi nakikitang hugbo ng mga anghel o ang konsepto ng paglilingkod ng tapat sa Diyos sa mga nakatagong lugar na hindi nakikita. Puntahan po natin the story of Elias, observant. Yan, kung magbabasa po tayo yan. Natapos ko babasahin ang buong Holy Bible noong 2024. Noong 2025, may panibagong pagbabasa. Yung sinend ko sa Messenger. Now, 2026, may panabago na naman pamamaraan ng pagbabasa. Yung Old Testament, New Testament, pagkukumbay. Sumaunawaan natin yung Old Testament hanggang New Testament. Mag-combination ng chapter. The story of Elisha, ang kwento ng tungkol kay Eliseo, dalawang hari, basahin po natin yan. Bakit pinost ko yan? Dapat mabalikan po natin. Magbukas po tayo ng Holy Bible. Kasi hindi po tayo makakaroon ng knowledge kung hindi tayo magbubukas ng Holy Bible. Hindi lang buksan, babasahin po natin. Kasi ang knowledge nagmumula sa pagiging Diyos ni God sa bawat isa sa atin. At pag nagkaroon tayo ng knowledge, magkakaroon na tayo ng wisdom. Sa anong paraan? Sa Holy Spirit. Na ang lingkod na napapaligiran ng pagbuo ng kaaway, na ang lingkod ni Eliseo natataranta, nanalangin si Eliseo ng Diyos buksan ng mga mata, binata na iyanay sa bundok na puno ng mga kabayo at mga apoy. Another conclusion. Ito yung pagkasagawa. Ang nakikitang pisikal na kaguluhan sa pagsalungat ng bahagi ng kwento, ang espiritual na proteksyon na pagkukunan ng Diyos na laging naroon kahit ganap na nakatago sa ating natural na paningin. Ayan, kung mapapansin nyo, ba't may mga binigay tayong patunay yan kung paano magiging lingkod. The concept of unseen servant. Matthew 6:4 and Matthew 25. Balikan po natin mga verse po niya para mapagtanto. Totoo ba ito? Binabanggit ni Kuya Manis sa harapan. Now, ang Biblia ay madalas na nagtuturo na ang tunay na Kristiyanong paglilingkod ay kadalasan ginagawa ng tahimik. Lihim nang hindi naghahanap ng palakpakan ng tao. Kaya nabanggit sa taas, gumagawa tayo na hindi natin kailangan i-broadcast pa ito sa nakakarami. Gawin na natin ang tahimik. At may kasigayahan, may kagalakan sa ating puso. Kaya nag-impress natin ng last
So, magkakaugnay po siya kasi ang pinaka-kaulugan dito is faithfully serving or serve faithfully. So, maging ganun po tayo sa pagpapatuloy natin kay God. So, another conclusion. Ang konklusyon ay pinakadakilang karangalan ng langit na nakalaan para sa mga manatiling tapat sa mga tagong lugar. Sa halip na ang publikong spotlight, ang Diyos ay nakakakita ng lihim ng nangangako sa kilalanin at gagantimpalaan ang mga naglilingkod. So may gantimpala po tayo kay God. Kaya may sekretong gift tayo na nagmumula kay God. Dapat natin matuklasan ito. Ano ba ang mga gifts sa akin? Itong pagtayo ko rito, hindi ko na makakalayan makatayo ko rito. But ang spiritual man ko, subukan mong maging preacher. Magagawa mo yan. So, kaya ibig sabihin, yung Holy Spirit at spiritual man natin nagkakaroon ng connectivity. Tapos, yung kahinaan ng katawan natin, nagkakaroon ng kalakasan, may isagawa natin. Ang katawan po natin nagsasagawa. Ang spiritual man naman natin ang nag-aatas sa atin, nagkukontrol sa katawang lupa natin. So, ganun po yun. Now, core spiritual takeaway and by faith, not by sight. So manatili tayong bulag. Bagkus nagagawa natin ng bulag nung nais ipagawa sa atin ni God. Yes, young believer is good to focus eternal unseen realities rather than transcend temporal challenge. Read more about yan, focus on unseen verse 15 do sa book spiritual protection. Okay, surrounded spiritual battle and divine protection. Discover how see the unseen. Biblical original study of 2 Kings. So magbasa po tayo ng Holy Bible. Okay, nilagay ko dito ang Holy Bible. So hindi lang pati nakarilay sa nagtutok dito. Mag-relay mismo tayo dun sa Holy Bible. Para mapag-alaman natin, totoo ba sinasabi ng taong yun na pinatayo sa harapan? So, ganun po yun. So, heavenly recognition. Ayan. Every quiet of service is noted by God. Oh, diba? Nakikita po, hindi po bulag si God sa mga araw-araw natin ikinikilos. Hindi lang sa panambahan, sa labas ng panambahan, sa trabaho natin, o ano pa mga pagsasabuhay natin sa ating mga buhay. Higit sa pagiging lingkod. Kung babalikan natin, sino ang nang-agaw ng group 4 kami? May umagaw po ng pagluluto. Ayaw kasi magtiwala sa luto ko. Pastor Bernard, Pastor Irene. Sasabihin ko po sa inyo, sinalo po ni Kuya Chef. Sakto, paninsay, ni God. Tinanong ko kagabi yata yun kay Kuya, kung sino magluluto. Sabi, si Kuya Chef. So, sakto sa minsay ni God. Ibig sabihin, sinasagawa ni Kuya Chef na may kagalakan sa kanyang puso. Wala ang pagpapalakas wala ang pride. Kasi trabaho namin yun, hindi naman trabaho ni Kuya Chef trabaho namin yung magluto. Kaso nga lang, wala talaga. Challenge? Yan. Here's challenge natin. The phrase, the secret of the unseen servant. Ito yung usually refers to the biblical narratives of Elijah and his servant 2 Kings and 6:15-17. The passage challenge believers to shift their focus from physical threat to the invisible, protective spiritual reality operation around him. The core of scripture, yes, if I read verse. Talking first, Elijah prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant. Kung mapasahin niyo yung book na to, ma-miss ka sa pagiging Eliseo doon sa servant niya. So, and then he look, saw the head of horse and chariot of fire all around Elijah. Number 2 challenge.
Yes, the king sent message army with horses and chariot or surround city and Dothan captured Elisha. The servant blindness. Elisha's servant walked up and saw the enemy army panic and cried out, "Oh, master, what can we do?" So, dahil sa pananampalataya ni Eliseo, ay naging matagumpay sila sa labanang iyon. The prophet suffered, Elisha remain completely calm because he could already see the spiritual realm. He told his servant, "Don't be afraid. The army that fight for us is larger than army that fight for Aram." Ibig sabihin, yung pagiging matigas na puso natin na paglalabanan po natin. So, dakilang pag-ibig na lang ni God ang nasa atin. Kaya, nagiging unseen servant tayo sa harapan ng God. Nagiging unsung hero tayo sa harapan ni God. So, ipagpatuloy po natin. Kaya ang prayer natin ay madagdagan pa yung music ministry at marami pang maglilingkod patayuin dito. Tumayo ka rito, magkakaroon kayo ng mga bagong dalo. So, kaya ako namang problema, wala na ako magamit na hanger. So, hanger na pinoproblema. Kaya pag nakakita ko na mga doon sa trabaho namin, kasi mga Saudi, tinatapon nila yun. Sa ako naman kinukuha. So, blessing pa rin. Wala kang ginastos. So, makapal po ang mukha ko. Salamat kay God at naway ang bawat isa sa atin. Magpasakot talaga kayo. Kasi hindi natin magagawa yung mga talent natin. Hindi natin malalabas yun. Kung natin yung malayo kay God. Bakit? Kasi nag-work ang Holy Spirit sa atin. Na kailangan isagawa natin. Marami mga pansibati, mga tumulog. Kaya kagaya ng mag-partner, sinong nagbigay ng mga upuan na yan. Mga ngaray tayo dyan pag wala sila. Sila po ang nagbigay. Ay, si Ono. Pag naging Diyos yan, malamang magiging dalawa tong natin, church. So, si Ono may kasalanan. But, glory to God, at iyan lang po ang ipinarating sa atin. Salamat sa buong teaching. Mga gandang teaching, Pastor Irie, Pastor Bernard, Sister Dorothy, about faithfully serving. Magiging marugdog natin ang manggagawa sa harapan ni God, yung hindi natin itinataas sa ating mga sarili sa harapan ni God. So, glory to God. At sa Lord, salamat sa pagkakataon at pinangunahan niyo po ako, Lord. At salamat at naway rumima sa aming mga puso kung paano tayo maging makatutuhan, maging servants sa inyong harapan. Ika, maging alipin, maging alila sa inyong harapan, Lord Jesus. Lord, masalamat at ito po sa mga namin dalangin. Salamat pagkakila pagsamba sa pagharap mo na yung mahal na bugtong na Jesus Christ. Pag-insawang pagawin ng Holy Spirit sa batis sa aming Diyos sa kamari. Amen. And amen. 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 Praise God. Na-bless po ba ang bawat isa sa mensahe sa umaga nito? So, glory to God po. Maraming salamat po Yamani sa napakagandang mensahe about serving faithfully. So, continuation ng nagdaang mga mensahe ng ating mga pastor to be faithful in serving. So, yung topic natin